Pabayaan ang tinitignang anggulo sa sunog sa tent city sa siyudad ng Tacloban kahapon kung saan 7 ang patay. May ulat on the spot si Sherry Ann Torres. Maris, hanggang ngayon naghihintay pa rin ng mas maayos na temporary shelter ang local government ng Tacloban City. Ito ay yung sa harap ng kondisyon na ngayon ng mga Yolanda victims na nananatili pa rin daw na mahirap hanggang sa ngayon. Ipinag-utos na rin ang investigasyon sa PNP at BFP sa nangyaring sunog sa tent city sa barangay 88 kahapon na madaling araw na pumatay sa isang ina at 6 na anak niya. Inamin ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na hanggang ngayon naghihintay pa rin sila ng go signal mula sa national government mula sa isinumite nilang master plan para sa paglilipatang resettlement area ng Yolanda victims. Sa ngayon daw kasi wala pa rin silang mapaglilipatan sa mga nasa tent city dahil wala pang naibababang pondo para sa pagpapagawa ng temporary housing unit sa northern part ng Tacloban. At dahil wala pang pondo, tangi ang mga housing project na bigay ng iba't ibang organisasyon gaya ng GMA Kapuso Foundation ang inaasahan muna ngayon ng syudad para mapaglipatan sa Yolanda victims, sabi ni Romualdez. Nasa 14,000 families daw ang nangangailangan mailipat sa maayos na bahay sa loob ng komunidad na ligtas sa tsunami, baha o lindol, sabi ni Romualdez. Kanina umaga, personal na nag-inspeksyon sa tent city si Senior Superintendent Pablito Cordeta ng Bureau of Fire Protection Region 8. Partikular niyan tinignan ang uri ng tent na tinuluyan ng mga biktima at iba pang nanunuluyan pa rin ngayon sa tent city sa barangay 88. Sa panayam ng GMA News, agad ibinasura ni Cordeta ang anggulong arson. Sa sarili daw niyang pagtaya bilang isang veterano sa investigasyon sa sanhi ng sunog sa mga kabahayan, negligence o napabayaang nakasinding gasera talaga ang naging sanhi ng sunog. Madali raw kasing masunog ang tent na ito, sabi ni Cordeta. 3 raw ang truck ng bombero ang BFP Region 8 na meron ngayon, sabi ni Cordeta, at nakatutok ito sa Tacloban City. Maris, nakaresponde naman daw sila sa 2 sunog kahapon. Bagay na kinumpirma naman ni Mayor Romualdez. Yun nga lang, naubusan daw ng tubig ang mga fire truck habang rumiresponde sa sunog at natagalan bago nakakuha uli ng tubig, sabi ni Romualdez. Naritong bahagi na ating naging panayam sa kanila. We're now trying to get them out of the tents pero medyo mahirap kasi medyo marami. So kaya humingi rin kami ng tulong. The city government has started also building already temporary shelters. We will not discount the possibility of all angles nung cause ng fire. Pero sa ngayon medyo halos kumbinsido na kami doon sa gasera na nag-trigger accidentally. Mali sa ngayon, yung mga nasa tent city, balot pa rin ng takot kahit na nandun na yung paniniyak ng BFP na aksidente lamang yung nangyari sa barangay 88. Pero ngayon, ang ginagawa nila bilang paniniguro, nagbabantay na yung mga residente dito, grupo-grupo, lalo na sa gabi, tinitignan kung may mga kapitbahay sila na nakakaiwan ng nakasindi na gasera sa kani-kanilang tent. Live mula dito sa Tacloban City, balik sa'yo, Maris. Ibig sabihin hanggang ngayon meron pa rin gumagamit ng gasera sa kanilang mga tent? Dahil ang sinabi mo binabantayan lang nila na hindi nila naiiwan yon. Pero ibig sabihin pinapayagan pa rin na gamitin yon? Oo. Maris, pagdating sa policy, sa rule doon sa komunidad, bawal na bawal talaga yung gasera. Ito daw, ayon sa Bureau of Fire Protection, ay mahigpit nilang ipinaalala dito sa mga nakatira ngayon sa tent city. Lalo na ngayong noong buwan ng Marso dahil nga sa Fire Prevention Month. Pero hindi nila maiwasan na makakita pa rin ng mga gumagamit ng gasera dahil nga marami doon na nakatira ngayon, hindi naman daw nakakuha ng solar lamp mula doon sa namigay na isang international organization dahil yung iba doon inukupan na lamang yung tent na nakikita nila na empty na na walang laman matapos naman itong iwanan noong unang umukupa doon. Kaya ang nangyayari, Maris, konsiderasyon na lamang doon sa kapwa ang pinatutupad doon sa komunidad at paalala lamang o kaya ay pagbabantay na lamang ang nangyayari doon. Maris? Maraming salamat, Sherry Ann Torres.